Matinding eksena ang naganap ngayong araw sa Malacanang matapos sugurin ng mga opisyal ng militar at polisiya si Pangulong Kuting Jr. kaugnay sa kasong pandarambong na isinampal laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, may sapat ng ebidensyang magdidiin sa Pangulo sa muli paglustay ng bilyon-bilyong piso mula sa pondo ng gobyerno. Ang pagsunod ay bahagi ng operasyon upang ihain ang warrant of arrest na naaprubahan kamakailan. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng umano'y na maanumalyang transaksyon na isinagawa ng administrasyon na nagresulta ng malaking pagkalugi ng kaban ng bayan. Ang sitwasyon ay lalong lumalala matapos umanong tumanggi ang Pangulo na magbigay ng pahayag ukol sa isyu dahilan upang magtulak ang taong bayan ng masusing imbestigasyon. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang ukol sa nangyayaring operasyon. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng mas malaking alon ng pagkabahala sa buong bansa habang hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang mula sa pamahalaan. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang tagpong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pamunuan at magbigay daan sa mas matinding pagtutok ng katiwalian. Nananatili ang tanong kung hanggang saan aabot ang pananagutan ng Pangulo sa kasong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Budget natin 5 trillion, 2%. No. Laki na 'yon. Kaya nga ang ano 5 trillion ng 10% 500 billion. O de yung 2%, divide mo lang ng 500 billion, 100 billion. Laking pera 'yon, 100 billion nakukulimbat nila. Tapos wala pa dyan yung mga nakukuha nilang pera sa mga iba-ibang mga activities, no, extortion. So, nagkakapera sila, pero hindi na nila lalagay sa armed struggle. Yung NTFL-CAC, sa aking pananaw, mula sa madaming NPA, bumagsak na lang siya sa 1,800 na mga regular, no, mga kalaban. Ay nagpakita ng success story sa atin. Whole of nation approach, no? Nagpakita. Pero nagdala rin siya ng complacency. Kasi feeling victorious tayo. Panalo na, wala na yung CPP, NPA, NDF, wala na yan. Dahil sa NTFL-CAC, bravo, galing. Dahil kala Doktora Badoy, tsaka Caselis. Nga pala, nakita ko yung dalawa, no, doon sa EDSAM. Nahimas ko pa yung ulo ni Caselis para swertein ako. Tsaka nayakap ko si Doktora Badoy. Nayakap ko talaga. Sabi ko, I love you. Ang tapang-tapang mo. Nakakatawa sila, no, matatapang na tao. Ganun dapat ang mga Pilipino. Matapang, hindi natatakot. So, ang doon, we were victorious in the drive against the CPP, NPA, NDF, national, sa NTFL-CAC. So, nag-relax tayo, feeling victorious. Pero pinakagat lang pala tayo. Pinakagat tayo ng mga animal na yan. Na feeling victorious tayo, so magre-relax tayo. Relax ang PNP, AFP, lahat ng connected sa NTFL-CAC, no, mga LGU. Pero biglang nasa gobyerno na sila. Nandun na sila ever since. Nasa Congress sila. Nasa Senado sila. Nasa mga agency sa executive department. At mga yung sinyales, no? Si BBM nakipagganunan sa CPP, NPA, NDF. Peace talks. Nagalit pa nga yung armed forces doon . Tama lang. So, ngayon, abay kahit convicted yung isa dyan, nagko-contempt, no? Nagko-contempt. Ang lakas ng loob, mag-contempt. Ang lakas ng loob nila sa Kongreso. So, isipin mo tanginang itong mga to, malapit na tayo maging komunista. Magigising kayo, mga kababayan.
maging komunista tayo. Kaya AFP, no? AFP tsaka PNP. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Basahin ninyo yung mga nangyayari. Yung binibira si Inday Sara, no? At si Duterte mismo, binibira sila at kung ano-ano ang binabato na mali na mga kunyari yung 125 million, no? Binabato at pinipilit sirain yung pangalan, no? Na as DepEd, as Vice President, ngayon impeachment ang sinusulong ng mga animal, no? Impeachment. Pinapakita na yung balak nila, basahin ninyo. Pagka natanggal si Inday Sara, tapos ang Pilipinas. Yun yung punto dyan. Tapos kasi wala nang pwedeng mag-pull ng Pilipinas together to fight these stupid animals, no? To fight them. Kasi si Inday Sara, takot sila. Takot sila kay Inday Sara. Kaya, kung gusto ninyong mangyari yung mga ginagawa ng mga yan, pabayaan nyo si Inday. Pabayaan nyo. Kami sa FGF, no? FGF, ang alam ko merong sa inyong meron sa inyong ayaw ng gulo, ayaw ng main ball po, iba sa inyong Marcos, no? Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo na mas lumalaki yung ating responsibilidad dahil sa walang ibang aasahan ang taong bayan. Tayo lang eh. Tayo lang ang tatayo dyan na armado, na walang takot na mag-aano sa taong bayan, sasamahan, dadamayan. Kayo naman kayo taong bayan, huwag niyong sabihin, FGF, kayo na lang, kayo nang bahala, kayo mauna. Hindi. Sama-sama tayo. Hindi pwedeng kami lang. Dapat kasama rin kayo. Gusto kong makita ng mga kasama ko, yung sinseridad ninyo, mga kababayan. Yung tapang ninyo. Yung kagustuhan ninyong baguhin tong Pilipinas, ilagay natin sa tamang direksyon. No? Oy, kaya kung titignan mo, yung na marami sa inyo nagsasabi, lipanan ng droga ngayon. Kahit saan pumunta, bumalik nanumbalik ang droga. Ang daming problema ng bansa natin. Pero ang pinagkakaabalahan, eleksyon, impeachment, mga quadcom na yan, hearing. Ito, dapat bigyan natin ng ultimatum tong quadcom na to, tong kongreso. Bigyan natin ng ultimatum si Bongbong Marcos. Iba sasabihin, wala, sino ka ba? Mayabang kayo, ganon. Hindi. Alam nyo, delikado itong kalaban natin. Lagi kong sinasabi yan pag kami makakausap doon sa Manila, no? Sa meeting ba. You have to respect the enemy for you to be able to come out with an honest to goodness plan of or activity or plan of battle, no? Plan of action. Hindi pwedeng yung sasabihin yung rally. Maya't maya rally. Kasi yung tao napapagod. Yung taong pumupunta dyan na voluntary na sinasabi nyo na sa sariling bulsa, hindi kayang isustain na laging pupunta dyan sa sariling bulsa. Kaya nga, pwede ba mag-isip kayo? Nakakainis eh. Kaya ayaw namin sumami. Maraming ano kasi. You first look at the enemy. What is the capability ng kalaban? Ang gusto ninyong banatan kasi, Marcos resign. Ayaw nga mag-resign. Hindi magre-resign yan. Nakatikim ng power. Lalo na yung si Tamba. Pati yung mga congressman na yan. They will not resign. They will continue
to steal money from you and to corrupt every agency and every person who is willing to be corrupted. And the only way na mapipigil yan is yung mag-unite ang taong bayan. Pero kung magrarally kayo, kanya-kanya kayo, kanya-kanya, walang usap-usap, ito na, marami na kami. Ito na, mas marami kami. Marami, 200, Diyos ko. Ano ba yan? Huwag kang malikot. Huwag mo inaaway yung bully, ha? Huwag bully. But, so, yun yung yun muna ako inom. Pasensya na kayo, ha? Boses ko. Pangit, eh. Emil, thank you. Tess Hernandez. Good morning po, Kap Dado. Waiting po. Thank you, Gabriel. Good morning, Sir Dado. Gina Oligo. Blessed Sunday, Sir Dado. Happy Sunday, ha? Sunday pala, no? Patnubayan kayo. Patawarin kayo ng langit sa lahat ng kasalanan nyo. Good morning, Kap Dado. God bless. June Gutierrez. Good morning po, Supremo. Sir, nakamonitor lang, bumabati ng magandang umaga sa lahat ng mabubuting Pilipino at sa lahat ng FGF sa buong mundo. Magandang umaga. Ay, tatayo tayo, ha? Lahat ng mabubuting Pilipino, natayo ng mabubuting Pilipino sa takdang oras, tatayo talaga tayo. Okay. Sa mga nakaraang araw, pinutakte yung comment section ko dito sa YouTube, no? Pinutakte ako ng mga libo na comment na binubura ko, no? Libo na comment na negatibo, panay mga troll, iba mga civilian. Meron pang galing sa ibang bansa, no? Nagsabi ako, nagbabala ako sa inyo, Tamba, BBM, nagbabala ako sa inyo at sa mga followers ninyo. Bigyan nyo ako ng dahilan, katiting na dahilan, na para hindi ako maniwala na kailangan na revolusyon. Katiting na dahilan na may pag-asa pa itong makuha sa usapang maayos. Pero yung magpadala kayo ng mga troll, no? Na bastusin ako, na yurakan yung pangalan ko ng ilang dekada kong pinag-iingatan. Kaya ako maliserbisyo, kaya hindi ako pumapasok sa politika, Ayoko makurap, Tapos may mga Pilipino na makukuwang banatan ako, siraan ako, hamunin ako, no? Lalo akong tumitibay ang paniwala na kinakailangan ganun kayong lahat, no? Kinakailangan may bitay, kinakailangan may revolutionary government, kinakailangan may purging tayo, kinakailangan iayos ng taong bayan, kinakailangan ng taong bayan ang mag-take over. Nakukumbinse ko, Kasi yung pinakikita ninyong asal, hindi na asal ng matitinong politiko. Kinurap ninyo pati tao. Yung tao, binabayaran nyo, wala ng dignidad, tatanggapin yung pera para lang manira ng kapwa-tao. Kaya feel na feel ko yung ginagawa kay Inday Sara. Feel na feel ko yung ginawa kay Doc Badoy, WW, kay Doc Badoy tsaka kay Ka Eric. Pare, okay lang, kaibigan. Yung ginawa ninyo. Nagmanifesto ako dun, kasama ako dun, doon sa pumirma sa manifesto. Putangin na ninyo, hayop kayong mga hinayupa kayo. Tapos yung ginawa kay Kibuloy, no? Yung you can hire people, no? Vloggers at saka mga trolls, maintain troll farms using people's money. Putang ina nyo, people's money. Kaya nakakagalit kayo. Tapos nun, babanatan ninyo. Kukuha kayo ng mga troll para sirain si
Digong. Si Digong, yung presidente na malaking pagmamahal sa kapwang Pilipino niya. Putang ina nyo, nakag-anim na taon na serbisyo yun. Dinala tayo, nilagpas tayo sa COVID. Tapos ganyan kayo. Ganun yung isusukli ninyo sa isang presidente na ikaw bongbong ha. Wala kang napakawalang utang na loob mo. Yung tatay mo, pinalibing yan. Pinalibing ni Duterte. 5 presidente duman. Hindi nalibing yung tatay mo. Puta na naagnas na lahat. Tapos ngayon, ganyan igaganti ninyo. Tapos kunwari ka pang, hindi, wag papasukin yung ICC. Kunwari ka pa, pero pagka hindi nakatingin ng tao, bibirahin ninyo. Ganon din kay Sara. Ginamit ninyo para manalo kayo. Unity team. Pero wala pang 2 taon, binira nyo. No? Pinainan ninyo ng 125 million na pera naman ng Office of the President. Tapos nun, ginastos ng 11 araw. Kindir. Well, nagsalita ang COA. Pero ngayon, sige patuloy ng bira. Tapos nagsalita ka pa, gago. Nagsalita ka pa na hindi mo palalakpasin yung tinreten ka ng Vice President. Gago. Ang sira ulo ka. You are a nobody. Ha? Kayong lahat sa administrasyon. You are a nobody. Bago na eleksyon. Hiningi ninyo yung boto namin. Hiningi ninyo. And pumayag kami iluklok kayo. Anong ginawa nyo? Binaboy nyo eh. Sinayang mo, bongbong, yung pagkakataon na ayusin mo yung pangalan ng pamilya mo. Yung botong natanggap mo ay para maayos mo yung pamilyang Marcos. Yung pangalan para matandaan ang Marcos sa kasaysayan na isang mabuting pamilya. Anong ginawa mo? Binaboy mo. Kung yung tatay mo kayang mabuhay ngayon, sampalin ka sa muka. Buntalin ka sa nguso, gago. Tantado to. Kaya, kung isipin nyo, napakawalang yan itong administrasyon na to. Kaya tinatanong ko what do you hope to accomplish with rally, one after the other? And then, yung iba, sasabihin, oh, yan na, maraming tao. Pumunta ibang tao, wala naman tao. Yung ganun ba? What do you hope to accomplish? Kasi nga, hindi ninyo nire-respeto yung kalaban nyo. Ito yung mga tipong tao, si Bongbong, si Lisa, si Romualdez, mga congressman, lahat. And now, even members of the PNP and the AFP. Ito yung mga tipong tao na sindikato, na nakapwesto at kumikita ng sandamakal na pera at ginagamit yung pera para ma-maintain nila sarili nila sa pwesto at yung mga kalaban nila, itumba nila o kaya sirain nila. Babayad sila ng ibang tao, mga troll, mga vlogger, para sirain. Bayaran nila yung mainstream media. Kaya, Madam President, suggestion ko, no, pagka kunyaring presidente ka na, and I'm sure magiging presidente ka, kasi ilalagay ka namin taong bayan, ilalagay ka namin. Itong mga tarantadon to, may araw kayo Okay. Madam President, may I advise you, mag-adapt ka ng revolutionary government. Tutulungan ka namin. Revolutionary government. Timbugin natin lahat. No? Kahit kami mag-implement titimbugin namin lahat ng tarantado dyan. Lahat ng korap, timbugin namin. And may I suggest na yun yang magkaroon tayo ng death penalty. Yung People's Congress natin. I-abolish yung Congress. Walang silbi ang Congress natin. Magnanakaw. No, i-abolish yung Congress. Tapos nun, pati Senado, na panay pagalingan, wala na. Resolution 10, di nila sagutin panay mga, So, inano nila
na discourage ang mga Pilipino, na disillusion ang mga Pilipino, no? Sa ditong Congress tsaka Senado. Panay ganong-ganong sila pero wala namang ginagawa. Panay duwag din, no? Kasi ngayon umiiral takot, no? Pati kayo mga kababayan, umiiral sa inyo takot, no? Pero ang huwag kayong matatakot. Huwag kayong natatakot kasi the moment na matakot kayo, yan ang gusto nila. Matakot kayo. Tatakutin kayo talaga. You expect that. Nan yung ginagawa sa akin. Tinatakot ako. Mga hinayupak. Mga bopol mga bopol. Balikan ko yan mamaya. Madam President, ang suggestion ko sa iyo, kasama, isaklaw natin sa death penalty. No? Death penalty. Sama natin. Droga, di ba? Mga corrupt na politicians, plunder, lahat yan, ano? Tapos nun, yung komunista, no? Death penalty talaga yan. Tapos nun, ito, pagka ikaw, nag-maintain ka ng troll farm, na death penalty ka. Pagka nag-maintain ka ng troll farm, pagka nagbayad ka ng vlogger, death penalty ka. Nagbayad ka ng vlogger para siraan kapwa vlogger o kaya siraan mo ang isang vice president, siraan mo ang mga tao nagsasalita because mali. Tapos nun, kung ikaw vlogger o kaya ikaw troll ka, life imprisonment kayo, no? Napakalinaw. Pagka ikaw nagbayad ka sa mainstream media para magbalita ng mga fake news, para yung utak ng tao anong tawag doon? I-control ninyo ang utak ng tao kung ano iisipin, yung paniniwala nila, no? Death penalty yan. At kung ikaw may-ari ka ng mainstream media, death penalty ka rin. Putang ina ninyo kasi, mga hayop kayo. And then kung ikaw, news anchor, kung ikaw ang nagsasalita, ikaw yung media person, no, na nagsasalita, na may kinalaman sa maling impormasyon na sabihin ninyo, ito magnanakaw to, ito walang ginawa to, ito si BP Sara, tarantado yan, yung ganon. Death penalty. Bakit? Because you, lahat kayo, yung media, life imprisonment para mahirapan. Life imprisonment. Yung mga may-ari at saka yung nagbabayad, yun ang death penalty. So, dalawa yun, mainstream media at saka SOCMED. Damay sa death penalty. Kung ako masusunod, Madam President, dadamay sa death penalty. Bakit? Kasi, true that meron nakalagay sa Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Naniniwala tayo doon. Yun ang gusto natin. Kasi yung nagsasalita tayo ngayon, okay lang. Freedom of expression. Pero, putangin ng mga to, nagbabayad sila para siraan ako. Para mawala yung paniniwala ng tao sa akin. May mali na yun. The moment you take money or you give money na sinurrender mo yung freedom of expression mo in exchange for money or favor or title, position, you become a threat to national security. You become a threat. Tignan ninyo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!